Naglilipat kami ng manok ngayon kasi yung pinanggalingan masikip. Ayun yung truck. Nililipat namin doon. Lumipat kami sa bagong farm. Kasi bukod sa masikip, medyo yung accessibility compromised. Ayan. Ano, unahin muna natin yung tubig. Ikaw ba magpapatoka? Sino tao dito? Ha? Unahin nyo muna yung tubig bago patoka para hindi mabunsol. So ganun muna, pagka nag-transfer ka, unahin nyo muna yung tubig, dedicated water, bago patoka. Pwede magantay ang patoka, huwag yung tubig. So ngayon, nagko-collect na sila ng crates, tapos na yung transfer. Pero dire-diretso yan. Normally, ang transfer ay ginagawa natin ng madaling araw o kung saan malamig pa yung panahon, pero in this case medyo under time constraints kami kasi kailangan na namin lilisanin yung panggagaling ng farm, kaya napilitan kami. Ang kagandahan lang, como ang mga pullets, hindi naman sila madaling ma-heat stroke pagka naiinitan. Kailangan lang ng proper spacing. So ganun yun, luwag hanggang paglaki yan, dito na yan. May mga crease lang doon. Tapos ito yung sa kabila na ano natin. Ang problema lang kasi pagka naglilipat tayo ng ganito, kakaroon ng sugat, may namamatay din kasi siksikan, hindi maiwasan. So ang kailangan lang natin gawin, ma-minimize. So yung tubig muna dapat. Tubig muna dapat. Ayan o. Ito sakto na to, 1/4 na to. Ito, kulang pa. Ang per pen 1/4 ilalagay namin. So maluwag na maluwag. Ilan na ang laman ito, more or less? Ilan na kaya to? Ayun, tingnan mo, may nasuga, may napilay. Maganda kasi yung flock na to. Walang problema to. Kaya lang pag naglilipat, yun. Kaya pag kayo ay nag-acquire ng farm, make sure na yung farm walang problema, kumpleto ng papeles, at yung ikakarga nyo, yung naka-allocate sa inyong sisiw, sigurado kayo na angkop lang dun sa dami ng farm na yon. Okay, so in this case, actually ang naging problema namin structure ng building. Kaya bago lumaki to, nilipat na namin. Kasi once na malaki na at naglipat ka pa, malaking problema yun. Doon pwedeng magkaroon ng mga mas matataas na mortality. Plus yung kasya doon sa cages, sa crates pala, sorry, mas konti na. Hindi na katulad nito na sa isang crates. Ilan nilalagay natin sa isang crates, tol? 30, kasya. Pagka malapit na, usually, pag harvest nga, 15 lang eh. 15 hanggang 16 at 14 weeks, 16 weeks, 15, ganun. Medyo strict tayo doon. So yan. Tol, unahin natin. Si siya ba mag-alaga rito? Yun lang isa. Oh. Okay, tubig muna. Medicated water. Kung po pwede, lagyan nyo ng, it's either B-complex para hindi mawala yung gana kumain, o kaya dextrose powder para ma-replenish yung energy. Kasi maninibago to, definitely. Kung makikita nyo yung ibang building namin, ayun, mga wala pang laman yan. So, ina-expect natin dito ay mas magiging maganda yung floor space natin. Pag magandang floor space, syempre mas lesser ang incidence ng sipon, ng respiratory disease, at kung magkaroon ng disease, medyo mas matagal ang spread. Unlike sa dikit-dikit, yung congested, napakabilis ng spread ng disease. At mahirap mag-control. So yun po, tandaan po ninyo yung, bigyan po ng importance, it's part of management, yung paglalagay ng proper floor space, paggamit ng proper floor space. Malamig man o mainit, parehas lang yan dahil nasa tropical country tayo. Yung malamig hindi po consistent, yung mainit hindi po consistent, yung tag-ulan hindi consistent. So
take note of your proper space, take note of your farm requirements, and the farm structure integrity. Take note of that before you grow your ready to lay pullets. So, God bless po sa inyo lahat.